Ay, magandang araw sa inyo mga kapatid, no? Ito nga pala, no, proud po sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo po, galing po tayo ngayon sa mga pagpupulong sa iglesia at talaga naman napakasarap po na galing ka sa kapilya, nanalangin ka, dumalo ka ng mga pulong, panalangin, at higit sa lahat, napunta mo ang kapilya, no? Yun naman talaga ang pinakamasarap sa lahat no? Yung alam mo, ito sa mga iglesia ni Cristo sa mga wala pong ibang pinakamasarap sa lahat, tandaan nyo po. Bukod sa pagiging iglesia ni Cristo, yung may tungkulin ka sa loob ng iglesia ni Cristo, no? O ngayon pag-uusapan natin, ano ba ang nangyayari sa panahon ngayon? Nababalitaan naman natin ang Israel at ang Iran at ang iba pang mga karatig na lugar at sunod-sunod na mga trahedya nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, lindo, lahat na sakuna. Lahat alam naman natin, mapa-iglesia ni Cristo o anumang religion natin sa mundong ito, isa lang ang sinasabi nila, alin yon? Nasa Biblia lahat ng nangyayari ngayon sa ating panahon. So, ipapapansin ko sa inyo, alam nila na ang nangyayari ngayon, geras, digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, lindol, taggutom, mga pag-ibig ang pag-ibig kasi darating yung panahon, mawawala. Yung tao sasama ugali, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ngayon ito nangyari sa Iran, sa Israel, nagdigmaan, missile, ganyan, nagpapalipad ng ganyan. Alam po ng iba, hindi lang iglesia ni Cristo, maging sila man sa ibang religion, alam nila na magkakaganito ang mundo. Bakit? Anong batayan nila ba't magkakaganito ang mundo? Kasi nabasa rin nila sa Bible. Yung maraming mga verses na malalalim, ang kahulugan nun ay itong panahon natin ngayon. Ibig sabihin, maging ang mga nangyayari ngayon, alam nila dahil sa batayan ang Biblia. Ngayon, nakapagtataka lang. Alam natin lahat sa Bible, maging sila man. Alam nila yung mangyayari sa buong mundo. May digmaan, taggutom, riot, lahat mangyayari. Pero, bakit hindi nila alam na ang may hula din na meron isang religion na nakatatag na iyon lang ang maliligtas? Hindi po lahat ng religion maliligtas. Hindi po ako naniniwala dyan. Yung Diyos hindi gagawa ng napakarami dahil malilito ang tao. Lahat naman anya tayo, wala sa religion ng kaligtasan. Kung wala sa religion ng kaligtasan, ba't sasabihin sa Biblia, may dalisay na religion? Nasa Santiago yan. Kung hindi pala ang religion, hindi sa religion ng kaligtasan, pero nasa iglesia ang kaligtasan. Yun daw iglesia yung kalipunan ng mga tao, yun daw yung mga tao. Mali. Diba? Tinubos niya ni Kristo ang iglesia niya. Doon pinapapasok ang tao para maligtas. Diba? Yun. Ngayon, anong ibig kong sabihin, anong pinakapunto ko? Kung naniniwala pala sila sa mga nangyayari ngayon katulad sa Iran at sa Israel na gera at iba pang kaluguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, mga malawak na pagpatay, lahat ng pangyayari kaganapan na hindi na pangkaraniwan, bagyo, lindol, bulkan, mga salot, nagkalat. Kung sila naniniwala doon dahil may batayan sila sa Biblia na basa nila, bakit yung kaligtasan sinasabi nila na hindi na kailangan sumampalataya, maliligtas na? Bakit yung mismong kaligtasan na sinasabi ng Biblia, hindi nila nabasa? Pues eto, walang ibang ako nakapagpaliwanag nito, kundi ang iglesia ni Cristo na sila ang nakatuklas at sila lang ang maliligtas. Rekta lang sabihin ko sa inyo, hindi. Rekta. Kung kayo maliligtas, bakit ganito, bakit ganito? Hindi po yun ang pinakapunto dyan. Lahat tayo nagkakasala mga tao. Pero isa lang ang pinakapunto po. Kung naniniwala kayo na may gera, digmaan, taggutom, sa darating na ito, lilindol dahil malapit ng araw, at maniniwala din kayo dapat sa mga huling araw may isusugo sa malayong silangan o sa sikatan ng araw na siyang magtatatak at hindi magtatayo ng iglesia. Sa bisa ng hula, lilitaw ang iglesia ni Cristo sa bansang Pilipinas. Ngayon, nakwento ko nga nakaraan, dun sa Ilog Euphrates. Diba? Sa panahon ng Ilog Euphrates, may sinasabi ang Biblia doon na, paborito ko tong talata na to
na at ibinuhos ang ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Meron pala noon nangyari sa kasaysayan na dadaan ng hari mula sa sikatan ng araw. Na yung ilog na yon hinarangan po ng sinaunang hari. At sabi dito sa banal na kasulatan, hinarangan ng gumawa ang paraan ng hari ng Persia na si Cyrus the Great, si Ciro. Nilihis niya ang tubig ng ilog Euphrates, literal, hindi simbolikal, natuyo para harangan upang sakupin ang Babylonia. Yung matandang Babylonia. Kasi yung kahabaan ng Euphrates po, mula Turkey hanggang dun sa pinaka-boundary niya, mahaba talaga ang lugar ng ilog Euphrates, ang kabila ng Babylonia. Sasakupin yon, ibabagsak yon. Sino ang nagbagsak sa panahon na yon? Sabi, tutuyuin ang ilog Euphrates sa panahon na yan para ibagsak ang Babylonia ng hari. Sinong hari nun? Nagaling sa sikatan ng araw, ay galing sa silangan. Walang iba si Cyrus the Great, si Ciro. Nangyari ba yun sa kasaysayan? Nangyari po yun. Natuyo, yung tubig nilihis niya, dumaan ng mga hari, sa pagdaan niya, dumiretso ng Babylonia, binagsak ang Babylonia. Di ba? Yan ang ula ng Biblia mula pa sa Jeremias, ibinagsak ang Babylonia. Anong ibig kong sabihin? Nirecap lang natin ito. Meron din sa panahon natin ngayon na Babylonia, makabagong Babylonia. Ano yon? Nakaupo sa maraming tubig. Ano ba ang nakaupo sa maraming tubig? Ito po hindi to pag-aaral. Ito po ay natutunan ko lang na binahagi ko sa inyo. Nakaupo sa maraming tubig. Alin ba nakaupo sa Babylonia maraming tubig? Kundi ang tinutukoy dito mga wika, mga bansa, mga tao. Ibig sabihin to, malaking religion to. Ngayon, yun ang ibabagsak ngayon ng Panginoon Diyos, yung makabagong Babylonia ngayon na nakaupo sa maraming tubig. Nasa Biblia yan, ang Babylonia na yan. Kasi nung araw pinadaan ng hari na tuyo ang tubig upang makadaan sila, ibagsak ang yung Babyloniang matandang Babylonia. Ngayon naman sa panahon ngayon, may ibabagsak na Babylonia. Alin ang ibabagsak? Isang religion. Alin ang haring dadaan noon na nanggaling sa sikatan ng araw? Walang iba, prangka ko siya sabi, ang Iglesia ni Cristo. Yan, sumisimbola. Dahil ang Iglesia ni Cristo, walang ibang tinubos ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang Iglesia ni Cristo lang. Dahil hinulaan yan Meron akong ibang tupa na mula sa silanganan. Hindi naman sa Isaiah sinabi yon, pero sinabi ni Cristo sa Juan, meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito, na sila ay nasa malayo. Aling malayo? Malayong silangan. Ito. At kailan ba digmaan kung kailan malapit na ang pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Kailan ba yon? Walang iba kundi nangyari nung July 27, 1914. Kaalinsabay ng digmaan sa pagrehistro ng Iglesia ni Cristo. Napakalinaw. Walang ibang religion na lumitaw sa panahon na yon, Iglesia ni Cristo lang. Sabi nila, ay, si Felix Manalo, sinadya niya lang yan, tiniming niya lang. Kung tiniming niya, ibig sabihin siya talaga yun. Dahil wala naman ibang nag-timing o walang ibang lumitaw sa panahon na nasabi sa Biblia. Yung date, pati yung dako, tinukoy. 1914, July 27, kaalinsabay ng digmaan. Walang religion na nakapagrehistro kasabay mismo ng digmaan. July 27, 1914, Iglesia ni Cristo lang. Natupad sa hula na doon sa 7:2 ng Apokalipsis, meron ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Na yung sa sikatan ng araw, manggagaling yun sa ilog Euphrates. Yung ilog Euphrates tutuyuin ng tubig para yung dakilang Babylonia, yung Babyloniang bagong Babylonia, ibabagsak. Ngayon, sino ba maghahari? Maghahari magpakilanman kasama ni Kristo. Yung tinubos ni Kristo. Alam nga naman maghahari kasama ni Kristo, hindi niya tinubos. Siyempre tinubos. Yung tinubos, di ba? Yung daw pagkatubos, maniwala ka na lang kay Kristo. Mali, di ba? Kung maniniwala ka lang pala kay Kristo, marami naniniwala kay Kristo Nagpapanggap di sana ligtas na yon. Dapat doon ka nakaanib sa itinayo niyang iglesia. At tinubos niya na iglesia, di ba? O ngayon, sabi nila na si Kristo daw tao,
Maisingit ko lang, ay kayo maligtas, tao nga si Kristo sa inyo. Hindi tao lang. Walang sinabing tao lang. Si Kristo ay tao. Sabi nila, dun sa Biblia na, ako ang Ama ay iisa. Nag-conclusion na kagad sila na iisang Diyos. Wala naman sinabi dun na iisa sila sa Diyos eh. Saan sila iisa? Iisa sila sa layunin, hindi sa kalagayan. Nakalagay sa Juan 17:21 na sila'y maging isa. Hindi tutukoy yung mga alagad. Upang sila'y maging isa, gaya natin na iisa. Kung tinatanggap mo pala na iisa ang Diyos pati si Kristo sa kalagayan, so ibig sabihin gaya nila na iisa, ibig sabihin lahat pala sila Diyos din. Diba? Yun lang yun. No? At kung talaga si Kristo ay Diyos, bakit naman siya tutuksoin ng dyablo? No? At kung si Kristo talaga ang Diyos, bakit pa niya ipakilala ang tunay na Diyos? Bakit pa siya magpapaterepa kung talagang siya ay tunay na Diyos? Diba? Isa lang nakapagpaliwanag niya na maayos. Walang iba, kundi ang Iglesia ni Kristo lang. Kaya ako, proud ako sa pagiging Iglesia ni Kristo. Proud na proud ako. Dahil nandito ang hula. Nandito lahat ng hula patungkol sa kaligtasan. Walang kulang, walang sobra. Kaya yung mga nagtataka ka, papasok ulit. Nagtataka ka kung bakit ngayon sila ay nakakapagsabi na digmaan, yan ay parte ng Biblia, sinabi na ng Biblia yan kasi binasa nila sa Biblia. Pero bakit yung kaligtasan hindi nila matanggap ng Iglesia ni Kristo na nababasa rin sa Biblia? At nababasa naman ibinabasa pa sa kanila, pero ba't di nila matanggap yon? Yun doon ako nagtataka. No? Kaya yung mga nangyayari ngayon, digmaan ngayon sa Israel, sa Iran, at sa iba pang karatig na bansa, digmaan dito, digmaan doon, kagulo dito, taggutom, sunog, wildfire, lahat. Mga malawakang patay, lahat, ganito. Lahat po yan pinagpaunang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo nandito pa siya sa lupa, no? Yung mga panahon na yon, pinagpaunang sabihin ng Biblia yan na mangyayari lahat yan. Pero syempre hindi lang yan ang pinagpaunang sabihin. Meron din pinagpaunang sabihin si Kristo na meron akong ibang tupa. Sa panahon na yon, sa mga wakas ng lupa, kailan yon? Kung kailan malapit na si Kristo, pinagpaunang sabihin niya ni Panginoong Jesucristo na meron siyang ibang tupa. Kung pinagpaunang sabihin yung magkakaroon tagutom, taglindol, hindi niya rin makakalimutan na meron ding iglesia na magmumula sa malayo, na nasa malayo, na kailangan naman din silang dalhin. Alin yon? Sa magmumula sa sikatan ng araw. Walang ibang tinutukoy na bansa, Pilipinas. Masakit sa pandinig. Bakit? Ang dami-dami mga Pilipino. Sabi pa nga meron pa isang Pilipino dyan, isang nagmamagaling dyan na akala mong galing-galing magsalita. Nasabi, pag nagkataon daw pag daw nagkaroon kaligtasan, puro daw Pilipino maliligtas. Mali ka dyan. May mga sinasabi sa Biblia na hinatulan sila batay sa kanilang mga gawa. Yun yung mga panahon wala pa ang iglesia. Pahatulan sila batay sa mga gawa at yung mga nauna pa, di ba? At ngayon sabihin mo, pag napunta ba sa langit lahat yan sa darating na paghuhukom? Lahat ba Pilipino? Di ba hindi? Baka kakarampot niya lang Pilipino, baka wala ba 1% di ba? Dahil sa mga nangyari pa noon Yung mga panahon pa ni Apostle Pablo, panahon pa ng nila Moises, di ba? Hahatulan ng Panginoon Diyos yun, napakadami ng milyon din yun, di ba? Kumpara sa panahon niya, kaya nagsasabi, ignorante yon na sinasabi niya na sa panahon, kung sakali daw maligtas ang Iglesia ni Cristo, puro daw Pilipino nasa langit. Malaki po yun. Hindi nag-iisip po yun. Mga tao na sasabi nun. Ngayon, eto nga, malinaw po, proud po tayo sa pag-Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng po ito natutunan ko, binabahagi ko lang po sa inyo. Kasi bakit ako na proud na magbahagi sa inyo ng ganito? Hindi ako nag-aaral, hindi ko kinaangaralan. Bakit? Na-inspire ako kapag nakikita nila na nanonood sila sa video ko, may nagme-message sa akin na naakay sila. Na nagpapasya na sila. Mayroon niya akong kamag-anak isa nagpasya na siya mag-Iglesia ni Cristo. Bakit? Napapanood niya itong mga video ko. Na ano pala, hindi niya lubos maisip na meron palang ganito. Sabihin, marami pa pala tao na andang makinig, pero hindi na nakakapakinig dahil hindi natin sila inaakay. Diba? Kaya masasabi ko mga kapatid, dyan sa mga, kahit na kung nahihiya ka sa kapitbahay mo, pumunta ka sa ibang baryo, mag-akay ka lang kahit isa. Mamalinawan, sabihin ko sa inyo, malaking bagay yun para sila maligtas.
makaunawa. Ganun ang ginagawa ngayon dito, ganito, napakarami po na nagbi-message sa akin, napupuno na nga inbox ko na nagpapakilala sila na sila ay born again, sila ay kabilang religion, katoliko, na ang iba gusto mag-iglesia na, at ang iba naman gusto lang makinig. Pero kalauna naman doon, mag-iglesia na rin sila. Tiyak naman yon, no? O maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Kinuwento ko lang po sa inyo to, nirecap ko lang po yung mga natutunan ko po, na ako talaga proud mag-iglesia ni Cristo. Proud po, no, lalo po sa pamamahala ng iglesia ni Cristo ni Ka Eduardo Manalo. Napakabisa po ng pamamahala na makapangyarihan po sa pamamahala sa iglesia ni Cristo, na talagang magmula sa sugo, binantayan ng Diyos. Mula sa pagsusugo hanggang sa kasalukuyang pamamahala, makikita mo talaga ang tunay na leadership. Talagang makikita mo talaga yung kaayusan sa iglesia. Tumatagos sa iglesia yung kanilang pamamahala. Di ba? Hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sila ay mabubuti, hindi. Dahil sila ay kasangkapan ng Panginoon Diyos, nagpakasangkapan pa para lalo ang iglesia mapangasiwaan at maayos, masinop ang mga kapatid at lalong sumampalataya sa tunay na relihiyon na ang iglesia ni Cristo nga. No, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kapatid. Hanggang sa susunod po.